Nakakasindak po ito, no, na may isang trillionaire na po sa buong mundo sa ano nga ni Elon Musk. Ano bang pag ikaw isang trillionaire, gaano kadaming pera 'yon at paano umabot siya sa ganung kadaming pera? Isang tao. Yes. Yes, Miss Pat, makikisakay na ako sa iyo na sana kaibigan natin si Elon Musk. No? Oo. So, yun nga po nangyari nung nakaraang linggo, ang kanyang net worth po ay around $800 billion, no? Dahil po naglista ang kanyang SpaceX or yung kanyang isa sa pinakamalaking kumpanya na hawak, ay tumaas ng $1.1 trillion ang kanyang net worth, no? So, napakalaki. So kung kukumpitin mo natin sa piso to, napakalaki ho, around more than 55 billion, 55 trillion pesos. Baka nako 62 na yata kasi yung exchange rate parang 61 something eh. So let's round it off. Yes po, binaba ko na ho sa 55 para wag naman masyadong nakakaawa tayo. Opo. Anong equivalent ho na to? Halos ang ating pong GDP or yung ating ekonomiya ng ating bansa is around 1.6 trillion pesos. Eh siya po, 1.1 trillion dollars. I'm sorry, 1.6 trillion dollars while siya po is 1.1 trillion dollars. So nakakalula ho, kaya nagkamali ako ng pesos at dollars. No? So halos yung kanyang halaga or yung kanyang net worth, yung kanyang kayamanan ay almost equivalent ng or yung GDP ng Pilipinas. So bakit lumaki ho ito? Sa kadahilanan na yung kanyang mga kumpanya na talagang out of this world, yung idea, katulad ng SpaceX, yung kanyang satellite business na Starlink, na yun po talaga ang nagbibigay ng kita sa kanyang kumpanya, ay kasama po yun sa SpaceX, no, na nilista. Talagang pong nagkaroon ng curiosity ang mga investors. Kaya halos lahat po sa buong mundo ay talagang nag-flock in sa SpaceX. Ang expected lang po natin ay mag-raise sila ng $75 billion. Pero tumaas po ng $2.1 trillion yung market cap nila. So napakalaki. Wow. Well, aside from the SpaceX, no, yung yung Tesla niya, yung kanyang mga e-vehicles, isa rin yun sa mga nagbigay, 'di ba? Nag-contribute rin sa pagtaas po ng kanyang net worth. Tama po. Yung Tesla, yung AI, yung kanyang X, yung Twitter dati. Pero ang talagang revenue generating niya is yung Starlink. Na sana po mag-beneficio rin ang Pilipinas. Correct.